pakinggan ninyo si Pastor Panelo. Tungkol dyan sa hearing. Ito, alam nito yung kaso kasi ultimo, siya mismo nagpupunta sa Amerika para i-meet yung mga lawyers ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Tingnan nyo yung istorya na to para maniwala kayo. Una, patagal ko na akong sinabi yan na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay walang kapatay-patayan at nakikita natin yan sa kalakaran na halos 5 taon na hindi nila sinusulong, hindi nila tinutuloy ang trial. Sapagkat wala nga silang ebidensya, kaya pinipili lang nila, panay-postpone sila, ulit-ulitan ng postponement. At pinapabayaan lang nila na yung kanyang warrant of arrest ay manatili. Kaya ever since, sinasabi ko na walang patayan ng fact alone na it cannot proceed with trial. Kasi yung mga abogado, pag wala kang ebidensya, talagang gagawin mo, patatagalin mo, naghahanap ka na ng ebidensya. Correct. Yan ang nangyayari. Gets nyo. Klabano, gets mo. Yung kaso na yan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, ang tagal-tagal na yan. Hanggang ngayon, di pa nag-hearing. Bakit? Kasi nga, wala silang ebidensya. Kailangan nilang maghanap pa ng ebidensya bago magsimula yung hearing. Kasi kung magsisimula yung hearing nang wala silang ebidensya, madidismiss yung kaso. Pag nadismiss yung kaso, edi kahiya-hiya sila. Mantakin mo, Pilipino. Akala kasi nila, hindi kaya ni Pastor Apollo Kibuloy magbayad ng abogado. Putsak, gulat na gulat sila. Ang tindi ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga pinagkukuha niyang abogado ang lulupit. Kaya gulat na gulat sila. Akala nila, katulad lang si Pastor Apollo Kibuloy nung mga pinaglalaruan nila ng mga kinakasukasuhan nila na mga Pilipino doon sa Amerika na susuko na lang. Hindi, si Pastor hindi. Putangin na nyo ha. Magtitinda kaming biskotso para may pambayad akong abogado. Nek-nek nyo, hindi nyo ako mahihiya. Hindi nyo ako pwedeng hiyain. Hindi nyo ako madudungisan ng pagkatao ko. Ilalaban ko. Akala ka talaga nila, hindi lalaban si Pastor Apollo Kibuloy. Lumaban. Nagbabayad ng mga abogado. Yung mga abogado niya ang gagaling. Nakakmantakin mo. Nako, ang dami kong mga gustong sabihin tungkol sa kaso. Kailang bawal eh. Pero isa na doon yung matagal na po si Pastor na pinapaamin sa kahit isa lang, yung pinakamagaan. Aminin lang niya para lang at least makasuhan siya at ma-indict siya ng Amerika. Ayaw nila mapahiya eh. Sabi ni Pastor, no. No. I will fight until the last my last breath. Ayun. Hanggang ngayon, yung Amerika, sabi nga nung mga abogado ni Pastor Kibuloy, sila Attorney Green, sabi, I am waiting for our day in the court because we will crush them. Napakadaming mga ebidensyang hawak ng defense team ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto na talaga nilang bakbakan yung mga nag-aakusa sa kanila sa Amerika, kaya lang wala pa eh. Hanggang ngayon, wala pa. Number 2, medyo malabo lang yung report. Kasi sinasabi na nagkaroon ng plea bargaining. Alam niyo, pag sinabi ng plea bargaining, ibig sabihin, ang isang akusado ay may aaminin isang krimen kapalit nung iba pang mga krimen. Ang nangyari dito, merong krimen siyang inamin at tinanggal sa kanya yung laundering, yung human trafficking, at yung forced labor. Ang tanong ko, kasi hindi, kahit yung abogado nagsasalita wala po ang sinasabi. Sinasabi niya na umamin na mali yung kasal. Bakit? Bakit mali ang kasal? Ano bang kalakaran na ginawa ng KOJC na mali? Kailangan maliwanagan natin doon. At saka yung plea bargaining only validates yung aking teorya na wala silang ebidensya. Exactamente. Sinabi ko na yan sa inyo noon. Sinabi ko na yan sa inyo before na if ako ang korte, ako ang defense, ay hindi pala, ako ang kumbaga nagdidemanda, kung alam ko na puta malakas ang ebidensya ko laban sa'yo, durug ka sa akin. Bakit ako makikipag-deal sa'yo?
kung alam kong kaya kitang i-indict sa lahat ng mga kaso na yan. The fact na nakipag-bargain or nakipag-deal yung kabilang kampo sa'yo, it means wala silang ebidensyang hawak sa'yo. They are just saving face kasi nga kung madidismiss lahat ng kaso mo, pwede ka nilang balikan. Diba? Kuha nyo. Kung ako, na-dismiss ako lahat sa mga isinampan yung kaso sa akin, ibig sabihin nun, pwede ko na kayong balikan sa lahat ng mga loss ko. Kaya kailangan mong umamin. Pinitin mo ito na umamin. I-dismiss na namin lahat to. Basta umamin ka lang para hindi mo kami mabalikan. Kasi nga, wala kaming ebidensya dito sa mga kaso na dinismiss namin. Kaya nga dinismiss dahil wala silang laban dun Halimbawa, ako yung nagrereklamo. Bakit ako makikipagkasundo sa'yo kung kaya naman kitang idiin sa lahat? Hindi ba? So, ibig sabihin, wala akong ebidensya dito sa mga to. At pahabain ko lang ito ng pahabain. Kung gusto mo, madaliin natin, tapusin na natin. Aminin mo na tong isa, yung mababa. Para tapos na yung usapan natin, at least di mo kami mababalikan kasi totoo na meron kang nilabag na batas namin, di ba? Kasi bakit papayag ang mga abogado sa Amerika na ipalit mo ang isang krimen na parang lumabag lamang sa kanilang requirements sa stat doon sa mas mabibigat na kaso? Ang ibig sabihin, talagang walang ebidensya. Kaya i-dismiss na lang. Pinagpalit doon sa paggamit. Pero gusto ko pa rin malaman, ano ba? Ano bang krimen yan? Hindi pa iwanag anong krimen na ginawa nito si Dueñas? Bakit inamin niya? Ano bang masama? Yung sinasabi kasi, requirement ng KOJC na ginawa niya, nalabag daw. Kaya kailangan malaman natin kung ano niya para ma-inform at malaman ng mga kapatiran sa KOJC para hindi na gagawin yun doon. Kung doon labag sa batas, kung hindi sa ating hindi naman, kailangan malaman natin. Yan ang aking gusto. Napakalino, Attorney San, ganun pala yun pag mahina ang ebidensya ay dinadaan sa plea bargaining. Mismo, manood kayo ng Suits. Jenny Payales. Yan na, nakakapakulay na siya. Mabuhay dyan sa Kuwait, mabuhay ka. Kita ninyo. Anong sabi? Manood kayo ng Suits, yung kay sino ba to? Si Mike Ross. Yung series na yun sa Netflix meron, panoorin niyo yung Suits. Tingnan niyo, kaliwat kanan yung plea bargain doon. At Lisa, nabigyan dito po na. Meron silang laging reason. Why do you have to accept yung plea bargain? Laging meron doon, matututunan niyo yan. Natin yun, Attorney Sal, dahil ito yung magbibigay daan para sa kalinawan sa ating mga kabayan patungkol sa umuusan na kaso po sa Amerika. Attorney, matanong ko lang po, malaki po bang epekto nito para makakuha pa ng suporta si Pastor sa ating mga Pilipino? Yan, si Harvey Spencer, sabi ni Sulaiman. Paborito ko yan eh. Gusto ko yung Suits na yan. Feeling ko, pinapanood ko yun nun Parang sabi ko, ayos para akong abogado pakaganda ng series na yan. Yan, binabalik-balikan ko lang. Yan yung mga paborito kong series. Yan, White Collar. Ito ngayon, pinapanood ko yung yung Cartel. Yung kay Pablo Escobar. Kasi natapos na yung tatlong season kaya pinapanood ko na. Ayaw kasi nabibitin Regardless of the outcome, palagi nang may support si Pastor kasi alam naman nila na yun politika lang. Harvey Specter. Pala sabi ko Harvey Spencer. Bobo. Alam nila na yung mga nangakos sa kanya ay ginagamit lamang kanyang kaso upang sumikat sila, upang magiging politically relevant at tirahin ng mga Duterte. Yun lang yun. And the fact alone na
willing ang Amerikano at impact pumayag sila ng dismisa. Yun din ang kaso ni Pastor eh. Correct. Kung wala ebidensya, Dueñas, wala rin silang ebidensya ni Pastor. Exactamente. Jocelyn de Mesa, salamat kaayo from Milan, Italy. O, di ba? Kung wala silang ebidensya, the likelihood of yung nangyari kay Dueñas, mangyari din sa kaso ni Pastor, that's if magpi-plead ng guilty si Pastor. Pero matagal nang in-offer nga sa kanya, hindi siya nagpi-plead ng guilty. Because alam ni Pastor na mananalo ako sa lahat ng ito dahil wala kayong ebidensya laban sa akin. Bobo lang talaga si Clabano eh. Sobrang tanga lang talaga ni Clabano na isiping yung mga kaso ni Pastor sa Amerika may papanalo ng Amerika. Kung ito nga na-dismiss, putangin na yan. Sino ba leader netong ni Dueñas? Si Pastor. Ano ba yung kinakaso kay Dueñas? Yung kinakaso rin kay Pastor. Kung na-dismiss si Dueñas, di likely ma-dismiss din si Pastor. Gulo-gulo nyo. Otherwise, matagal na nilang inusig yan. Sinimula na yung trial. Pero naman taon, pala yung postponement. Imagine, 5 years of postponement. Tapos yung kaso dito sa Pilipinas, 4 years nang dismissed. Sabi ko sa inyo, itong si Pastor Apollo Quiboloy is a threat dito sa mga kupal. Dito sa mga kupal na na mga gusto lang magpabagsak sa mga Duterte, gusto lang magtagal sa kapangyarihan. Kasi nga yung kaso nga na yan ni Pastor Apollo Quiboloy na-dismiss na before at hindi nila matanggap yun. Feeling talaga nila na kapag ginawa nila to kay Pastor Apollo Quiboloy, malaking epekto ito kay sa popularity ng mga Duterte. Actually, ang gusto nga nilang palabasin is merong sindikato, si PRRD at saka si Pastor Apollo Quiboloy. Ang tema nga nung dapat tutunguhin nung mga hearing na yan dyan sa Senado, the Pastor Quiboloy and Duterte crime syndicate. Ganun ang trip nila. Di ba? Pati ba si Diego Latigo, pati ba si Brother Eli, kinasukasuhan din nila na ganyan? Matindi rin talaga ang lobby ng mga religious group dito sa Pilipinas, ha? Sabi ba't nag-i-echo ang salita ng SM na okay lang yan? Parang pag video okay, may echo para maganda boses.